Agoy, mga kainday, mga kaundo. Ako na naman ito si Sir Macharo. At sa mga hindi pa po nakapag-follow ng aking Facebook, ito na pong pagkakataon ninyo na i-follow niyo ako upang mapanood niyo po ang aking mga makapuluhang mga videos, charot. At kapag na-follow niyo ang aking Facebook, ipagdadasal ko kayo, charot lang. So ayan na nga po, Huwebes Santo po yung araw na yan. At ako'y napaisip na gumawa ng binigmit o ginataang bilo-bilo. At dahil yan ang naisip ko, dali-dali akong pumunta sa palengke kasama ang aking anak na si Santino upang tulungan niya akong magbitbit sa aking mabibili. At ang una kong binili dyan ay mga kamote na siyang unang ingredient sa paggawa ng binigne. Medyo natagalan po ako dyan sa pagbili ng kamote dahil napakarami pong customer ni ate. Marami yatang gagawa ng binignit din. Kaya sunod kong binili yung gabi na pampalapot ng ating binignit. O diba, parang alam ko magluto. Actually pala, hindi pala ako ang magluluto noon. Ang aking madil pala dahil napakasarap po niya magluto. Gagawin na po natin mga Pilipino kapag Huwebes Santo. Kailangan magluto. Kailangan talaga. Ano yun? Marami po talagang magluluto ng binignit o ginataang bilo-bilo. Di ko alam kung iyon ba tinatawag na puasa, fasting, pero ang dami nating mga kinakain, di po ba? At tatapos ko na nga bilhin ang kamote at saka gabi, pumunta ako doon sa may prutasan dahil naghahanap po ako ng langka. At ang una kong nakita, apple. Apple, ilagay sa binignit. At naghanap talaga ako ng langka dahil yun po talaga ang pampabango doon sa binignit. And good news, meron pala silang langka na tinitinda dyan. Yan po, yan po. Hindi yung mangga ha, yung langka ayun. Dahil nakita ko na nga yung langka, dali-dali ko pong tinawag yung tindero o panghiwaan ako ng langka. Ilang piraso lang po talaga ang langka, charot lang. Konti lang ang binili ko dyan langka dahil tinan mo yung langka nila na akot yata kaya namutla. Kaya ay, charot lang. Kaya lang, kailangan ko lang naman din yung pampabango ng langka. Pero kahit ganyan ang mukha ng langka niya na mukhang natakot at namutla. Pero matamis naman po siya. Medyo maputla lang talaga. May ibang klase yata ng langka ang nabili ko. At nakabili na nga po ako ng langka at pumunta naman ako doon sa saging section. Saging section. Ano yun? O yan po, bumili po ako ng saging dahil hindi po makukumpleto ang binignit o ginataang Pilipino kapag walang saging. Nakapili na nga po ako ng saging at yan po ay sinabi ko to sa tindera kung masarap ba ito, maganda ba itong quality na saging. Kaya hinanap ko ulit yung medyo mahinog na dahil medyo masarap po kapag medyo nahinog. Parang ang pangit po yata kapag medyo hilaw naman yung ilalagay mo doon sa binignit mo. Di ba? O yan, naglabas na ng 100 para pambili doon sa saging. Mura lang po ang saging nila. Bali yung nabili ko po lang po dyan sa saging ay 56 pesos. Mga 2.5 yata kilo. At ayan na nga, nakabili na po ako ng saging. Maganda po yung saging na nabili ko. Pumunta po kami ni Santino doon sa looban ng palengke dahil ang hinahanap naman namin dyan ay yung gata at saka yung ano ba yun? Yung ginagawang bilo-bilo. Pero wala po kami nahanap po talagang bilog na bilo-bilo na. O yung ginawag bilo-bilo na. Pero yung parang harina, di ko alam anong tawag doon. Kami na po ang gumawa dito sa bahay. At pumunta po kami doon sa kay Ate Alma. Hinanap namin tindahan ni Ate Alma o ni Sil para bibili po kami ng asukal at ano pa ang mga kailangan naming gawin doon sa At binignit. iyon na nga, ayan malapit na kami sa tindahan ni Ate Alma. Medyo masikip po dahil marami pong mga bumibili. Nakita po namin yung niyugan nila at diretso muna kami kila Ate Alma dahil hinahanap po namin yung bilo-bilo. Shout out sa inyo Ate Alma at sa ni Sil na nagtitinda po sa palengke na napakamura po ang kanilang mga paninda. Bumili na po kayo sa kanilang pwesto. Hanapin niyo lang po yung tindahan nila Ate Alma. Magaganda po sila. Wala pong ibang maganda diyan sa palengke na yan sa Bikutan. Sila lang po. Charot lang. Isa sila sa mga napakagandang tindera. At iyan na nga, hinanap ko agad yung bilo-bilo at sinabihan ako ni Sil na wala po kaming mabibiling bilo-bilo kundi yung parang harina lang at binili ko na dahil kami na nga daw ang gagawa sa bahay. At sunod kong binili dyan is yung asukal na pampatamis. At nakabili na nga po kami ng yung panggawa ng bilo-bilo. At sunod naman binili namin ay yung asukal na kinikilo ni Inday Mesil. At yan na nga po, marami po silang paninda kompleto po. Kung gusto niyong bumili, hanapin niyo lang po yung tindahan nila.
Napakamura po kanina mga tindahan at bukod diyan, mga mababait po sila pareho. At malapit na pong makumpleto ang mga ingredients para sa ating binignit o bilo-bilo. Pagkatapos nga pala diyan, binigyan po ko ni Ate Alma diyan ng plastic para lahat ay may ilagay na para hindi mahirapan si Santino. Si Ate Alma pala ay ang kanyang ninang. Ninang po siya ng aking anak na si Santino. Hindi ka lang nagbe-bless. Nahiya yata. Shoutout po si Ate Alma. Pagkatapos po nilagay na po ni Santino yung plastic at kompleto na nga po binibili namin dyan. At yan na nga, pagkatapos po dyan, ay pumunta po kami sa niyugan at bumili po kami ng niyog. Pinapagata na po namin para hindi na kami mahirapan dito sa bahay. At ginagawa na nga po yung tindero ni Ate Alma, na sa niyog. At maraming salamat Ate Alma dahil ang laki po ng discount namin binabayaran dyan sa tindahan ninyo. Sa susunod na paggawa namin binignit, dyan ulit kami bibili. Charot lang. Ate Alma, maraming salamat po. God bless you more. And God bless you more. At natapos na po yung aniyog, yung sariyog na in-order namin, natapos na, kinuha na, binigay na po sa amin. At nakumpleto na dyan ang aming ingredients para sa binignit. Ayan na nga, aalis na kami at pupunta kami, naghanap pa pala ako dyan ng isda dahil isda sana bibilin ko pero nakita ko po yung tahong. That's my favorite. Ang tahong po, napakasarap po talaga ng tahong. Tahong ni Carla. Charot lang. Hindi ko po talaga alam kung bakit ako nahuhumaling dyan sa tahong na yan dahil ang lalaki po talaga ng tahong kaya naiinganyo po akong bumili at yun na po ang pinang-ulam namin sa binignit. At yun na binili ko talaga yung mga malalaki. Maraming salamat po sa tindero ha. Binili ko po yung 1 kilo, 120 lang po. Pagkatapos po namin dyan, kami napadpad sa lugar na hindi namin inaakala. Charot lang. Hinahanap ko po dyan ang tuyo dahil masarap po talaga pang-partner sa binignit yung tuyo. At syempre hindi nyo nakita yung paano ko nabili yung tuyo dahil nakalimutan ko pong i-video. Napindot ko yung video pero hindi ko na i-play. Sorry pa. Thank you for watching guys. Love you all.